Ito na mga kabasketball, big time offer kay Kai Sotto sa Japan B-League na ibulgar sa programa ni Noli Iyala. At Kai Sotto, bakit nga ba hindi umaten dito nga sa Pro Day ng Wasserman Agency? Hindi na ba siya maglalaro diyan nga sa darating na NBA Summer League at pagkakaroon ng mga home court ng mga PBA teams pinag-uusapan na. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta dito nga sa naging programa ni former PBA Commissioner Noli Iyala na Power and Play. Ay naimbitahan nila etong writer ng Spin.ph na si Homer Saison patungkol nga dyan nga sa mga free agent ng KPL at maging ng Japan B-League. At nabanggit niya rito mga kabasketball, no, pinasabog niya na etong napakalaking kontrata or offers netong ating pambatong si Kai Sotto dyan nga sa Japan B-League. Ang pinakamababa raw mga kabasketball doon sa mga nag-aagawan, 4 or 5 yung binanggit niya, ay $600,000 US. So sabi niya pa nga per month, no? Pero naliwanagan tayo nung sinabi niya na 3.5 million pesos every month. So lumalabas $600,000 US per season na yun mga kabasketball. And that's about 3.7 million pesos a month. Kung matatandaan nyo, ganun din yung sinabi ko, no? 2 days before, bago niya sabihin to, nabanggit ko na doon sa ating video, nireveal ko na mga kabasketball na yung pinakamababang offer ng mga Japan B-League teams na nag-aagawan sa kanya ay $600,000 US. Mas malaki pa doon sa NBA contract or doon sa two-way contract. So salamat doon sa mga nagtitiwala sa atin. Ngayon, patungkol naman dito nga sa ongoing na Pro Day netong Wasserman Agency, no? Nagpa-practice dito yung kanilang mga players na sasalang sa NBA draft, yung mga international players nila, maging yung mga NBA players nila mga kabasketball, pumupunta dyan. At may mga NBA scouts, may mga scouts sa iba't ibang mga liga, at nandyan din syempre yung mga agents nila. So kasi imbitahan sila sa NBA minicamp, possible sa NBA Summer League, or mabigyan ng mga 10-day contract. Depende yun mga kabasketball. Ngayon, ang tanong, maglalaro pa ba si Kai dyan nga sa NBA Summer League? Kasi sabi ni Homer, most likely daw hindi na magmi-minicamp si Kai. So pwede yun mga kabasketball. Pero yung NBA Summer League, pwede pa rin po siyang makapaglaro dyan kahit hindi siya mag-NBA minicamp. Ba't ko nasasabi yan? Kung matatandaan nyo, last year, hindi naman nag-minicamp si Kai sa Orlando Magic. 3 lang yung pinuntahan niya, Utah Jazz, New York Knicks, saka Dallas Mavs, no? So ngayon mga kabasketball, nakapaglaro pa rin siya sa Orlando Magic. So ibig ko sabihin, pagka ginusto ng Wasserman na paglaruin siya dyan sa NBA Summer League sa July, pwede po yun. Puntahan naman natin itong balita ng The Manila Times Sports. Kasi nga matapos yung naging matagumpay na doubleheader ng Game 3 ng semi-final round ng PBA Philippine Cup, no? Na ginanap nga diyan sa Dasmariñas City Arena, no, sa Cavite, kung saan napakaraming napuno doon nga sa 5,000 seating capacity na venue mga kabasketball. At talagang kumbaga napakaganda raw ng atmosphere, no? Kasi syempre ang daming nanood. Kaya nasuggest nila, sinabi na imagine daw kung merong home court itong mga PBA teams. Posible ba yan? Sabi ni PBA Commissioner Willie Marcial ay naipropose na raw yan noon. At sinasabi niya rito mga kabasketball na sisilipin nila ulit yung proposal niya na yan, no? Actually meron pa nga raw mga ibang proposal na parang ganyan din. At pag-uusapan daw nila yan ng mga kasama yung mga PBA Board of Governors. So sana magkaroon ng development to mga kabasketball, kasi feeling ko magiging maganda yung home court or home and away na format. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.